Matagal nang bilib ang mga Dabawenyo kay Duterte. Sa 2 dekadang pamumuno bilang mayor, naaayos nito ang nooy mala Wild West na lansangan ng Davao City. Honorable Vice Mayor was then a mayor. Our city achieved several national and international awards. The economy, the peace and order, fight against terrorism, and war against drug are all successful. Ang nagawa sa Davao, nais gawin ni Duterte sa buong bansa. Pero kahit buong bansa na ang pinangangasiwaan, sa Davao pa rin madalas mamalagi si Duterte sa halip sa Malacanang. Mula dito, ginawa ang ilang mahalagang desisyon, tulad ng pagpili ng mga miyembro ng gabinete at pakikipagpulong sa mga lider ng iba't ibang bansa. Sa Davao City rin sinagawa ang ilang malalaking convention sa lungsod gaya ng pagbubukas ng ASEAN Summit. Nakikita ng Davao, not just a periphery city before, a marginalized city, but now an important city. So in fact, nag-joke nga na ito na daw yung the new capital of the Philippines kasi laging nandito yung presidente. Ang panibagong atensyon sa Davao City ay nagdulot ng mas aktibong lokal na ekonomiya. Tumaas ang bilang ng mga business establishments. Tumaas ang kita ng mayor's permit. At kahit sa Davao Region, bumaba ang bilang ng mga walang trabaho. Ayon sa Davao City Tourism Office, sumigla ang turismo dahil marami ang nais makita ang pagbabagong nagawa ni Duterte sa syudad. Malaking influence ni now President Rudy when it comes to tourism arrival. Matagal nang